Research on Marxist criminology. Marxist criminology really use social science methodologies to test their views because any believe the traditional approach of measuring research subject is anti-human and insensitive. Marxists believe the research conducted by mainstream liberal positivist criminologists is designed to unmask the weakened, powerful members of society so they can be better dealt with by the legal system, a process called correctionalism. They are particularly offended by purely empirical models such as those that are designated to show that minority group members have lower IQs than the majority or that the city is site of the most serious crime whereas middle class areas are relative crime free. So, sabi dito, ang kontrobersyal na paksa ang pananaliksik sa Marxist criminology at ang pagkakaiba nito sa tradisyonal na pamamaraan. Ayon sa ulat, ang mga Marxist criminology ay kadalasang hindi gumagamit ng mga tradisyonal na metodolohiya sa pananaliksik sa agham panlipunan. Naniniwala kasi sila na ang mga tradisyonal na paraan, lalo na ang ginagamit ng mga liberal positivist criminologists, ay anti-human at walang pakialam sa kalagayan ng mga mahihirap. Para sa kanila, ang mga ganitong pananaliksik ay idinisenyo upang itago ang mga katotohanan at palakasin ang umiiral na sistema. Isang halimbawa nito ang tinatawag na correctionalism. Ito ay isang proseso kung saan ang mga mahirap at walang kapangyarihan ay itinuturing na mas may posibilidad na gumawa ng krimen kaysa naman sa kanilang kailangan nitong kontrolin ng legal na sistema. Ang mga pag-aaral nagpapakita ng mababang IQ sa mga minoryang grupo o ang pag-aaral na nagsasabing ang mga lugar na may mataas na krimen ay tirahan ng mga mahirap ay itinuturing nilang mga halimbawa ng correctionalism. Para sa kanila, ang mga ganitong pag-aaral ay ginagamit upang bigyang katwiran ang pagsupil sa mga mahirap at mapanatili ang umiiral na hindi pantay na sistema. Crime, the individual and the state. Marxists devote considerable attention to the study of the relationship between crime, victims, the criminals, and the state. Two common themes emerge. Number one, crime and its counsel are a function of capitalism, and number two is the justice system is based against the working class and favors upper class interest. Sa pag-aaral ng krimen, binibigyang pansin ng mga Marxista ang dalawang mahalagang punto. Una, ang ugnayan ng krimen at ang Estado. At pangalawa, ang mga papel ng sistema ng hustisya. Ayon sa kanila, ang krimen ay hindi lamang isang individual na kilos, kundi isang bunga rin ng mga istruktura ng lipunan, lalo na sa sistema kapitalista. Ang isang karaniwan ng tema na lumilitaw sa kanilang pagsusuri ay ang pagkiling ng sistema ng hustisya sa mga mayayaman. Naniniwala sila na ang batas ay ginagamit upang protektahan ang interes ng mga nasa itaas, habang ang mga nasa ibaba ay madalas na biktima ng kawalan ng katarungan. Ang mga krimen laban sa uring manggagawa ay madalas na hindi gaanong binibigyang pansin kumpara sa mga krimen na ginagawa ng mga nasa itaas na uri. Ito ay dahil ang sistema ng hustisya mismo ay isang produkto ng sistemang kapitalista at nagsisilbi sa interes nito. Robert Weiss found that the expansion of the prison population is linked to the need for capitalists to acquire a captive and low-paid labor force in order to compete with overseas laborers and domestic immigrant labor. Employing immigrant has its political downside because it displaces Americans workers and antagonizes their legal representatives. In contrast, using prison labor can be viewed as a humanitarian gesture. Ayon kay Robert Weiss, ang paglaki ng bilang ng mga bilanggo ay may kaugnayan sa pangangailangan ng kapitalismo na makakuha ng murang lakas paggawa. Sa kanyang pag-aaral, ipinakita niya na ang paggamit ng mga overseas laborers at domestic immigrant labor ay nagiging dahilan ng pagkawala ng trabaho ng mga lokal na manggagawa. Ang mga manggagawang ito ay madalas na binabayaran ng napakababang sahod at walang mga benepisyo. Ang kawalan ng trabaho at ang pagbaba ng sahod ay nagdudulot
nagdudulot ng kahirapan at pagtaas ng krimen. Ang mga taong walang trabaho ay maaaring mapilitang gumawa ng krimen upang mabuhay. Ang pagtaas ng krimen naman ay nagdudulot ng paglaki ng bilang ng mga bilanggo. Sa ganitong paraan, ang sistemang kapitalista ay nakakakuha ng murang lakas pagawa sa pagmamagitan ng paggamit ng mga bilanggo bilang isang uri ng captive labor. Sa kabilang banda, ang paggamit ng mga bilanggo bilang lakas pagawa ay maaaring ituring na isa ring uri ng anti-humanitarian gesture. Ito ay dahil ang mga bilanggo ay madalas na binabayaran ng napakababang sahod o hindi binabayaran at ang kanilang mga karapatan ay hindi ginagalang. Ang paggamit ng mga bilanggo bilang lakas pagawa ay isang paraan upang mapanatili ang murang lakas pagawa at mapanatili ang tubo ng mga kapitalista. Historical analysis. A second type of Marxist research focuses on the historical background of commonly held institutional beliefs and practice. One goal is to show how change in criminal law corresponded to the development of capitalist economy. The second goal is to investigate the development of a modern police agency. Sa historical analysis, may dalawang pangunahing layunin ang ganitong uri ng pag-aaral. Una, upang ipakita kung paano nagbabago ang mga paniniwala at kasanayan sa loob ng isang sistemang kapitalista. Sinusuri nito kung paano naapektuhan ang pagbabago sa ekonomiya ng mga paniniwala at kasanayan hinggil sa krimen at sa pagpapatupad ng batas. Ang layunin ay upang ipakita na ang mga paniniwala at kasanayan na ito ay hindi static kundi nagbabago ayon sa mga pangangailangan ng sistemang kapitalista. So ang pangalawa, upang siyasatin kung paano umunlad ang modernong mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, gaya ng pulisya at sa loob ng kasaysayan ng isang sistemang kapitalista. Ang layunin ay upang ipakita na ang pag-unlad ng mga ahensyang ito ay may kaugnayan sa pagbabago sa krimen at sa pangangailangan ng sistemang kapitalista na mapanatili ang kaayusan at kontrol. To examine the changes in criminal law, historian Michael Rostigan analyzed historical records to show that the law reform in 19th century in England was largely a response to pressure from the business community to increase punishment for property law violation to protect the rapidly increasing wealth. So ayon kay Rostigan, ang mga pagbabagong ito sa batas ay higit sa nagtugon sa mabilis na pagdami ng kayamanan ng mga negosyante. Sinuri niya ang mga tala upang ipakita na ang pagpapataas ng parusa sa mga paglabag sa batas na may kinalaman sa pag-aari ay isang paraan upang protektahan ang interes ng mga mayaman. Ang pag-aaral ni Rustin ay nagpapakita kung paano ang mga pagbabago sa batas ay maaaring maimpluwensyahan ng mga puwersang pang-ekonomiya. Hindi raw basta-basta ang batas ay isang neutral na instrumento ng katarungan, kundi maaari rin itong gamitin upang mapanatili ang kapangyarihan at interes ng mga mayayaman. Ang pagpapataas ng parusa sa mga krimen laban sa pag-aari ay nagpapakita ng pagkikiling ng batas sa mga may-ari ng ari-arian at sa kanilang interes na mapanatili ang kanilang kayamanan. Ang pag-aaral na ito ay kritikal na pananaw sa kung paano gumagana ang batas at kapangyarihan sa loob ng isang lipunan. Pinapakita nito na ang batas ay hindi palaging neutral o patas at maaaring gamitin upang mapanatili ang hindi pagkapantay-pantay na pamamahagi ng kapangyarihan at yaman. Critique of Marxist criminology. Marxist criminology has met a great deal of criticism from some members of the criminological mainstream who charge that its contribution has been hotter hate but not real light. It turns radical have accused mainstream criminologists of being culprits and developing state control over individual lives and selling out their ideals for the chance to receive government funding. Ayon sa ulat, ang Marxist criminology ay umahani rin ng maraming pagbabatikos mula sa ilang miyembro ng komunidad ng criminology.
Sinasabi ng ilan na ang ambag nito ay puro salita lamang, walang konkretong resulta. May mga radikal din na nagsasabing ang mga mainstream na criminologists ay may kasalanan sa pag-unlad ng pagkontrol ng estado sa buhay ng mga individual at ipinagpalit nila ang kanilang mga prinsipyo para sa pundo ng gobyerno. Mainstream criminologists have also attacked the substance of Marxist thought. For example, sociologist Jackson Tobey argues that Marxist theory is a simple rehash of the old tradition of helping the underdog. He likened the ideas in such traditional literary works as Robin Hood and Victor Hugo's Les Miserables, in which the poor steal from the rich to survive. Ayon sa ulat, tinutulan din ng mga mainstream na criminologists ang mismong diwa ng teorya ng Marxista. Halimbawa, ang sinabi daw ni Jackson Tobey, isang sosyologo na ang teoryang Marxista ay isang simpleng pag-uulit lamang ng mga lumang tema ng pagtulong sa mga api. Kinukumpara niya ang mga ideya sa mga klasikong akda na gaya ng Robin Hood at Les Miserables ni Victor Hugo, kung saan ang mga mahirap ay nagnanakaw sa mga mayayaman para mabuhay. Ang pagpunan na ito ay nagtatanong sa orihinalidad at kabuluhan ng teoryang Marxista. Sinasaad nito ng mga ideya ay hindi bago o orihinal kundi isang muling paglahad lamang ng mga lumang konsepto. Ang pagkumpara sa mga akdang pampanitikan ay nagpapahiwatig na ang teorya ay hindi pag-alok ng isang bagong pananaw o pag-unawa sa krimen kundi isang simpleng paulit lamang ng mga nakaraang ideya. Other critics such as criminologist Karl Klockars charge that Marxists unfairly neglect the effort of the capitalist system to regulate itself, for example, by instituting antitrust regulation and creating social reform aimed at helping poor. They do not feel this a workable solution to crime of the lower class. Klockars also feels that Marxists refuse to address the problems and conflict that exist in social countries such as the gulags and purges of the Soviet Union under Stalin. So, ayon kay Klockars, hindi patas na binabaliwala ng mga Marxista ang mga pagsisikap ng sistemang kapitalista ayon sa sarili nito. Pinanggit niya na ang mga regulasyon laban sa antitrust at ang mga programang panlipunan na naglalayong tulungan ang mga mahirap bilang mga halimbawa. Naniwala si Klockars na hindi ito isang praktikal na solusyon sa krimen ng mga mahirap. Bukod dito, sinabi ni Klockars na hindi tinutugunan ng mga Marxista ang mga problema at tunggalian ng umiiral sa mga bansang sosyalista tulad ng mga gulag sa dating Soviet Union noong panahon ni Stalin. Para sa kanya, ito ay nagpapakita ng isang kakulangan sa pag-unawa sa mga komplikasyon ng kapangyarihan at kontrol sa lipunan. So, yun lang. This is the end of my discussion. Hope you enjoy. Thank you for listening.